Magandang hapon po sa ating lahat. Araw po na Lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at para naman sa mga followers ko at subscriber ko sa YouTube, syempre kayo po ay Team Replay. So ngayon na late na naman tayo dahil syempre tinapos natin yung impeachment trial kanina, yung hearing. Pang ilan na ba to? Pang 10 na bang araw ito? I've lost count. But it is still the prosecution presenting their evidence at ngayong araw na to ay ang nakaupo ay si Mr. Wamil, si attorney, actually attorney, lawyer, accountant pala to si attorney Wamil na taga Commission on Audits. Na kung saan ay siya ang nag-imbestiga, siya ang tumingin, nag-review nung paggastos ni Sara Duterte ng halos 612.50 million ba? Na confidential funds. 500 million doon ay galing sa OVP at 112.5 million ay sa DepEd. Ang gusto kong bigyan ng pansin ngayon yung light side na talagang kuwelang-kuwela to si Atty. Lorna Capunan sa kanyang pagpo-prosecute ng 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 kaso. Talagang habang nanonood ako, aliw na aliw ako sa kanya kasi meron siyang humor. Kahit yung bagang parang kaya niya i-disarm. Doon ako nagandahan sa kanyang style ng pagtatanong na may punto, may bigat, pero hindi nakaka-stress. In a way na hindi talagang alam mo na parang nilalaro lang niya at may punto. Habang laro, kala natin laro lang, pero para sa kanya, may bigat yung kanyang mga tanong kung anong nililid nito. Doon ako naaliw doon sa kanyang mga retort na mag-request siya ng 3 minutes muna dahil, para makaupo naman siya at makapahinga. At saka doon sa inobjekan ni Atty. Poa, yung kanyang mga pagpo-pronounce ng mga di umano ay nakatanggap ng acknowledgement receipt. Nagpumiro ng AR sila may Chris Piatos, may Renan Piatos, may Harina ang apelyido. Pero nakakatawa yung si Patiting, di ba? At saka yung si Pikit. Di ba na para bagang nag-object na si Powa kasi parang ginagawa ng katatawanan. Ang sagot naman ni Attorney Kapunan, binabasa ko lang naman na andyan. Di ba? Natawa talaga ako doon. Para sabi ko, we need more of this, kasi nakaka-stress talaga yung impeachment eh. Pero at the same time, pag ganitong mga light moments, medyo naintindihan mo yung pinag-uusapan pero hindi ka masyadong nainis or hindi ka nabibigatan dahil parang swabe yung pag-handle ng prosecution lawyer. At kahit naman si Attorney Powa, with all due respect, ano siya makita mo talaga dito yung may karanasan na, hindi katulad ng mga bagito ng mga abogado ng defense na talagang kita mo talaga yung akala nila madadala na sa angas ng argumento, di ba? Sa bagay, mga bata pa naman. Pero doon ako nagtataka bakit ang nilalagay nila mga batang abogado. Anyway, bakit kahit na merong humor kanina sa impeachment trial, galing kay Atty. Lorna Capuna na bukas aabangan natin kasi bukas magpapatuloy ang direct examination niya. At syempre kapag nagko-cross-examine na si Powa, andyan pa rin si Atty. Lorna Capuna, tingnan natin kung paano siya mag-object. I'm expecting more from her, bukas at saka sa Miyerkules. So, abangan natin. Hindi na to katulad ng dati na i-dread, no? Di ba, manunood ako pero I dread na mabwisit lang ako sa mga interventions ng ibang mga senador. Kahapon tahimik ang mga senador. Ay kanina pala. Kanina tahimik ang mga senador. Kaya siguro, kaya ako wala akong masyadong, ibig sabihin niyan, wala akong masyadong stress kasi tahimik sila, wala nag-intervene. Di ba? Siguro kasi nakarating na sa kanila na inis na ang mga tao sa mga interventions nila. Diba? Naiinis ang mga tao sa kanilang mga pag-aabogado sa depensa. Siguro tumahimik muna or nag-work yung admonition na sa huli na lang kayo magtanong.
kesa ngayon. Wag kayong mag-interrupt, di ba? So maganda to. Maganda yung kinalabasan kanina. At saka ang isa pang mga gusto kong banggitin, yung mga revealing na mga nalalaman natin sa ngayon. Ang isa na dito yung fact na may mga bagay-bagay na dati hindi ko alam. Meron palang gastos na yung acknowledgement receipt, ang date, yung tapos na yung period. Hanggang 2022 lang yung cash advance, ang binigay na acknowledgement receipt, makapirma 2023. Saan ka naman yan? Di ba? Yung pera dapat ginastos ng 2022 at doon niliquidate. Pero yung AR na nagpapatunay, ang petsa ay isang taon after. Ano yun? Di ba? Parang sabi ko, mali yun. Doon na lang, mayroon ng mali eh. Pangalawa, yung punto na, okay, ando na ako na yung mga, yung mga, may mga requirements pala yung pagdating sa confidential funds eh. Ang pagdating sa confidential funds eh, pagbibili ka ng mga gamit, kailangang patunayan mo na connected yan doon sa intelligence gathering. At may ipapakita mo na naging successful. Kung babayaran mo ng fee yung source mo, dapat meron kang kakabit na parang justification. Itong taong ito, naging bahagi ito ng ganitong klase ng operasyon na nag-successful. At doon ko talaga nakita na talagang napaka-deficient pala ng paper documentation ng Office of the Vice President at ng Office ng DepEd. Na mismo si Atty. Wamil ang nagsabi na kulang-kulang ang documentation. Kung hindi man mali ang date, kulang. Halimbawa, merong acknowledgement receipt na ang pirma ay 2023, samantalang 2022 ang tamang petsa ng paggastos. Merong mga bagay na bumili ng gamot, bumili ng mga upuan, bumili ng mesa. Puro lang acknowledgement receipt, walang resibo. Mantalang klaro naman na parang pinaliwanag niya na kapag bibili ka nga naman ng gamot, hindi naman yan kailangang maging confidential eh kasi bibilihin mo sa butika yan eh. Di kailangan may resibo ka doon. Kung bumili ka ng upuan, kung bumili ka ng mga mesa, eh di syempre yun naman ay hindi naman confidential transaction yun eh. Binili mo syempre sa hardware. Ay may resibo yun, walang pinakita. Hindi naman nila pwedeng sabihin na confidential kasi hindi naman ang malinaw nga sabi ni Wamel, yung confidential doon sa pagbibigyan mo pero yung pagbibili mo hindi confidential yung kasi bumili ka sa isang service provider, itang outlet. Kunyari gamot. Ang bibigyan mo is PIA, hindi ba? Bigyan mo yung source mo, yung mall mo nung gamot. O hindi mo siya papirma, hindi mo, maaring hindi natin gamitin yung pangalan niya doon sa acknowledgement receipt na nakuha niya ang gamot. Pero yung pagbili mo ng gamot sa butika, hindi naman yun kailangan maging confidential kasi hindi mo naman sasabihin sa resibo na ito yung para pang bayad sa espiya. Bibili mo yan sa butika. So therefore, you need the receipt. You need the invoice and the receipt. Eh, wala na ipakita. Talagang revealing ito. Dito na lang sabi ko patayin na. Paano kaya itong dedepensa ni Sara Duterte? Di ba? This is just akala natin yung death threat niya kay Pangulong Marcos, kay First Lady, at kay dating speaker, yun na yung malala. Aba, ito pala malala. Malala. Malala din. Pera ang pinag-uusapan dito, pera ng bayan. Aba, yung malak milyones naman yun. Di ba? Hindi naman yun pera nila yun. So, ang tanong kung kulang sa documentation, paano lulusutan? Di ba? Buti kung isa, alam mo kung nagkukulang ka sa documentation, kung isa o dalawang tatlong bagay lang yan, pwedeng sabihin, o nagkamali lang, human error. Pero itong lahat, wholesale. My God. At ang naipakita kanina, hindi pwede magsabi sa Sara Duterte, hindi niya alam kasi siya ang nakapirma eh. Siya ang nakapirma sa mga dokumento. So malinaw ito. Kahit na mga humor ang medyo nagpakulay kanina ng mga pagtatanong ni Lorna Kapunan, ito yung sinasabi ko ng light yet forceful. Humorous yet serious. May yung bagang hindi mabigat, magaan, maintindihan.
yung flow ng mga pagtatanong at ng mga sagot. Siguro sabi ko nga, hindi rin siguro nakasama na mga senador tahimik kanina. Walang masyadong nagsalita. Or ano kasi palabas-labas minsan ako kasi nasa opisina ako nakinig habang nagtatrabaho ako, meron akong mga ginawang mga nagmu-multitasking. So hindi ko alam kung merong senador na nag-intervene pero overall it was a very fine, very light but very substantive proceeding. So kudos to Atty. Lorna Kapunan. Magaling. Ah, may sense of humor pero seryoso. Magaan ang dala pero ang bibigat ng mga revelasyon. Yan ang description ko kanina. Abangan natin bukas kung ano na naman ang ating abangan pero wala pa tayong usapang politika bukas. Sa Miyerkules na tayo magkakaroon ng usapang politika. So, yun. Sa hapon uli sa Miyerkules tayo magkwentuhan. Meanwhile, sana nakapagturos yung kaisipan, napagturos yung mga puso at napabago kong panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch at intent progress. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige na, kwento na lang ulit tayo sa Miyerkules. Ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani mo Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayo naroon sa mundo, lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Ingat lagi. Talk to you Wednesday afternoon. Sige, bye.